Nakatanggap mga kapatid daw ng bagong assets ang ating PCG, no? Saan kaya galing to? At China nagalit mga tol dahil tayo sinusuportahan ng European Union. At ang kanilang reklamo mga tol, wala daw pakialam ang European Union sa nangyayari dito. Dahil hindi naman daw sila taga rito mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, samahan ninyo ako at bigyan natin to ng reaction, komentaryo at opinion mga tol dahil may pakialam tayo sa mga ganitong issue. At ang videong panonoorin natin ay mula kay John Reps. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. Bago natin to simulan, hinihikayat din kita huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Inihahanda na ng Pilipinas ang pinaigting na air at naval patrol sa Escoda Shoal bilang suporta sa Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa. At ibinida din ng Philippine Coast Guard ang bago nitong assets. Tama, dapat kasi hindi lang nila hayaan no, yung BRP Teresa Magbanwa na naka-istasyon lang doon sa Escoda. Kasi talagang bubulihin lang yun doon. Nag-iisa yun mga tol eh. Saka nakakita ng isang taong padadala mo sa lugar ng mga bully o padadala mo sa isang lugar para magbantay, sasalakayin lang ng mga bulas yun, pagtutulungan lang yun doon. At yun na nga, yun nangyari mga tol dito sa atin, no? At pinagbabangga yung barko natin mga tol, kaya kailangan talaga yun samahan bilang suporta. Nagalit naman ang China sa European Union matapos itong magsalita at magpakita ng suporta sa Pilipinas kung saan sinisi nito ang China kaugnay sa mga pagbangga ng barko nito sa mga barko ng Pilipinas. Hindi bulaga European Union, hindi rin sila engot. At yung China ginagawa lang nilang engot yung sarili nila sa kakasinungaling nila. Kitang-kita naman eh. Hinimok ng China ang European Union na maging patas at maingat sa mga salita at aksyon nito sa mga issues sa South China Sea. Yung China walang karapatang gumamit ng salitang patas. Wala silang karapatan dyan. Pagkatapos punain ng EU ang insidente na naganap noong weekend. Kaya sa isang pahayag, sinabi ng China na hindi ito nasisihan sa mga akusasyon ng European Union laban sa issue. So kailangan talaga pinapasaya sila. Sinabi rin ito na ang European Union ay hindi partido sa issue sa South China Sea at walang karapatang magsalita kaugnay sa issue. Sinabi rin ito na ang paulit-ulit na hyping up ng Europa sa issue sa kalayaan sa pag-navigate ay walang mga benepisyo sa sariling mga interes at international na kredibilidad ng European. Sinabi ng EU sa isang pahayag noong linggo na kinukundinan nito ang mga mapanganib na aksyon ng mga sasakyang pangdagat ng China Coast Guard laban sa mga legal na operasyong maritime ng Pilipinas sa dagat. Sa pahayag, sinabi ng European Union External Action Service na ang mga kamakailang aksidente sa pagitan ng China at Pilipinas ay naglalagay sa panganib sa kaligtasan ng buhay ng mga Pilipino. See? Yung China mga tol, todo makaalma sila doon sa ginawa nating resupply mission na nagsagawa tayo ng airdrop. Diba? Posible daw magdulot ng aksidente sa dagat yun. Diba? Samantalang itong ginagawa nila mga tol. Diba? Naglalagay sa peligro sa buhay ng mga nakasakay dyan sa barko na yan. Diba? Napaka-hipokrito, napaka-sinungaling. Lahat na lang talaga nasa kanila. Ganid, peke, alam mo yun, lahat na lang talaga. At lumalabag sa karapatan sa kalayaan sa paglalayag at overflight kung saan ang lahat ng mga bansa ay may karapatan sa ilalim ng internasyonal na batas. Tama. Samantala, inihahanda na ng Philippine Navy ang pinaigting na air at naval patrol sa Escoda Shoal bilang suporta sa Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa na paulit-ulit na binabangga ng mga sasakyang pangdagat ng China noong Sabado, ilang araw lamang matapos itong magkaroon ng mga katulad na insidente na kinakasangkutan din ng mga Chinese. Ang tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent
Trinidad ay ginawa ang pahayag kahapon dahil sa tumataas na mga presensya ng China sa lugar na hindi nakapag-aalinlangang nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ngunit nilinaw ni Trinidad na ang isang step-up na patrolya ay hindi nangangahulugang may kinalaman sa pag-deploy ng mas maraming assets sa lugar. Binabantayan umano nila ang lugar dahil sa mga ulat tungkol sa mga nagtatambak ng durog na koral sa lugar, kaya hindi tungkol sa kung sino ang may mas maraming bilang na mga barko sa Skoda, sinabi ni Trinidad sa Radyo DCWB. Sa madaling salita ay walang plano ang Pilipinas mga kabayan na dagdagan ang barko nito sa Skoda at hayaan na lamang mag-isa ang BRP Teresa Magbanwa. Yun ang mahirap doon, 'di ba? Siguro ang dahilan mga tol, pangunahing dahilan, kapag nagdagdag tayo rito ng barko, mawawalan ng barko yung ibang lugar natin. 'Di ba? Kasi napakaunti ng barko natin. Yun nga pinagtataka ko mga tol. Biruin mo mula panahon ng mga Kastila hanggang ngayon, hindi naman nagbago, 'di ba? Yung formation ng ating bansa. Tayo ay kalat-kalat na mga isla, kalat-kalat na mga pulo na pinapalibutan ng dagat. Sa madaling salita, dapat may pinakamaraming assets tayo pagdating sa karagatan. Kasi nga tayo napapalibutan ng katubigan eh. Pero tingnan mo, lumipas ang daang taon mga tol, napakaraming taon. Napakaunti lang ng mga barko natin na tipong hindi natin kayang magdagdag ng mga barko para magbantay dito kasi mauubuso tayo ng barko sa ibang lugar. 'Di ba? Corruption. Yun naman talaga ang dahilan eh. Samantala, ang Philippine Coast Guard ay naging kauna-unahang maritime security organization sa Southeast Asia na nagkaroon ng USV o Uncrewed Surface Vessel. Ayon sa NOAA o National Oceanic and Atmospheric Administration ng United States, ito ay may kakayahan upang mangolekta ng mga data mula sa himpapawid at sa dagat. Ang mga USB ay maaaring i-program o kontrolin ng mga operator sa dagat upang magsagawa ng mga pre-planned mission. Nagsagawa rin sila ng Harbor Acceptance Test at the Acceptance Trial ng USB sa Subic, Zambales. Hindi masyado nakakabilib yung mga ganyan. Hindi masyado nakakabilib yan. Yeah, spin the boat. Alam mo kung anong meron tayo sa kung ano meron sila mga tol. Kaya napakaangas nila eh. Tignan mo naman itatapat natin sa kanila. Mukhang ano lang yan RC. RC remote control mga tol na na tawag dito na boat, RC boat, ganon. Turning right. Next, turning left. Ay nako Pilipinas. Turning to the left. Pagdating sa mga otoridad natin mga tol, di ba? Hindi naman sa minamaliit mga otoridad natin, pero ito ay nahuli sa Indonesia mga tol si Alice Guo. Biruin mo no, napakadali lang nilang mahuli doon. Samantalang dito hindi mahuli ng mga pulis natin tapos natakasan pa. 'Di ba? Maraming tumulong, may mga tumulong doon mga tol, mga nabayaran, alam niyo na yung mga ganyan mga bagay. Di natin alam kung sino sila, kahit ang gobyerno natin di nila alam kung sino yung mga yon mga tol. Pero ganoon dito sa Pilipinas. 'Di ba? Tingnan niyo pagdating sa Indonesia, akala ni Alice ligtas siya doon. Doon pa siya nahuli mga tol. Galing ng mga otoridad doon. Tapos dito mga tol, tingnan mo asset natin. Wow! Asset na asset talaga That's 1 meter, 30 meters. Reverse. Wag muna. Now reverse. Now on reverse. Gumagana yung remote control nila. Gumagana remote control nila. Marami ako napapanood na ganito mga RC plane, RC cars, eto naman RC boat, mga tol. 'Di ba? Pwede lang nilang lagyan ng mga equipment 'yan, halimbawa pan-detect kung ano man ng klaseng ide-detect niyan. Hindi 'yan makakatulong sa atin mga tol, sa totoo lang. Kailangan natin mga barko mismo ng Coast Guard, 'di ba? Mga gunboat, mga ganong klaseng asset natin mga tol. Okay, going forward, 50 feet ahead. Ay nako.
At dagdag na balita mga kabayan, nakadaaw ngayon sa Maynila ang 2 barkong pangdigma ng Italian Navy na isa ding miyembro ng NATO. Ang nasabing mga barko ay ang ITS Cabur at ITS Alpino na 5 buwang nakadeploy sa Indo-Pacific upang umikot at magsagawa ng mga bilateral exercise kasama ang mga kaalyado nito. Yan ang mga barkong kailangan natin, no? Diba? Hindi yung parang laruan lang. Welcome aboard. Ano, mga ganyan, mga aircraft carrier. Wala tayong pera para pa sa ganyan, pero alam mo yun, ay nako. Kahit maliliit sanang barko, yung makakatulong. Alright mga kapatid, yan. Bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dun sa bagong assets ng PCG? Okay na yan. Bagong assets ng PCG, no? At syempre maraming salamat sa mga bansa sa European Union na nagbibigay ng simpatsya sa Pilipinas. At sa Pilipinas, no? Sana lumaban ka naman. Alright, hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.